Hello everyone, I'm Mac. Welcome sa aming part 2. If all it is 8 letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is 8 letters, why is it so hard to say? If all it is 8 letters, when I close my eyes, it's you there, it's only you. When I close my eyes, if all it is 8 letters, when I close my eyes, it's you there, mama, you. When I close my eyes, when I close my eyes, it's you there, mama. When I close my eyes, if all it is 8 letters, why is it so hard to say? If all it is 8 letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is 8 letters, why is it so hard to say? If all it is 8 letters, when I close my eyes, it's you there, it's only you. When I close my eyes, Hello guys! Welcome to our adventure part 2! Samahan niyo po kami mag-adventure dito sa Tacloban. Pagdating namin dito, galing nga ho kami sa resort kung saan kami nagstay nung gabi. Kasama na nga ho namin yung kaibigan namin. Nagala nga ho pala niya tayo dito sa Samar. Nga ho pala itong MacArthur Landing Memorial Park. Dito nga ho pala sa Palolete. Pakipost niyo na lang po yung video para po mabasa ninyo. Sa mga nakapanood po nito, baka hindi nyo pa po napapanood yung part 1 video namin. Sa mga oras nga ho nito, hindi maganda yung weather, medyo maulan-ulan pa. Pero kahit ganun, sinulit pa rin namin. Namangha nga ako nung nakita ko to at nalaman yung history niya. Bali nga ho nung nagpunta kami dito, wala masyadong tao. Dahil nga ho siguro sa nire-renovate pa nga ho nila. Kaya nga naman kami, inilibot na namin lahat at masulit ng solo namin. Sa part nga nito, meron nga silang historical photo exhibit ng buong Leyte. Libre nga ito at walang bayad. Napakabait nga nila at talagang i-entertain ka nila. Dito nga lang to sa harapan ng MacArthur Landing Memorial Park. Hello sa mga taga-Tacloban dyan! Muna natin sa side na ito. So, mapapansin nyo, pagkapasok nyo, may tatlong standees, diba dito? So, yung tatlong standees na ito, ay showcase lang nila yung mga replicas ng uniform na sinuot during World War. Pero yung mga pieces po nila, hindi sila yung actual na nagsuot. Mga model lang sila. Ito po, sa inyong kanan, yung uniform niya is sa Commander Guerrilla. And sa kaliwa nyo ay uniform ng US Army. At sa likod nyo naman po, yung standee na yan, yung uniform niya is sa Filipino guerrilla na pinahiram or pinabigay sa kanila ng mga US Army. Kaya po medyo malaki sa kanila kasi malalaking tao ng mga meron. Sa mga oras nga nito, nagtungo nga kami dito sa Tacloban Supermarket. Saan laging fresh yung mga seafoods nila. At namangha nga ako sa mga price nila dahil sobrang mura. Nag-uuwi nga sana ako sa amin sa Tarlac. Alala ko, isang araw palang biyahe namin pauwi dun. Kaya baka hindi na fresh pagdating dun. Kaya nagbili na lang kami ng uulamin namin mamayang gabi.
Bili na tayong pagmala. Kaya natin pare close ang husband. Dito naman kami sa park ng mga gulay. Grabe, makita mo naman talaga yung mga gulay, napaka-fresh. Kasi yung fresh na ito, na yung naglapsat. Fresh ng gulay. Pasay, tapos dyan. Wow, double rainbow. When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my eyes, if all it is eight letters, why is it so hard to say? If all it is eight letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is eight letters, why is it so hard to say? If all it is eight letters, when I close my eyes, it's you there, it's only you. When I close my eyes, if all it is eight letters, when I close my eyes, it's you. When I close my eyes, it's you there, my mind. When I close my eyes. Pang day 3 na pala namin dito sa summer. Bali, hindi ko na pala ni-record kung saan kami nag-stay. Dahil sobrang private resort nga pala yung tinulugan namin. Char. Nadaanan pala namin tong church na to patungo sa pupuntahan namin. Sikat na sikat nga pala tong simbahan na to dito sa Samar dahil nga ho sa 3 bell na kinuha noon ng US Army noong taong 1901 at kababalik lang sa atin noong taong 2018 at hinatid nga dito mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, sa tagal na taon na yun, di mo akalain yung 3 historical bell na yun dito sa Balangiga Church ay maibabalik pa. Dito nga pala sa harapan ng simbahan ay may mga ginawa silang statue kung saan naganap kung mga nangyari noon. Hugod sila ng mga US Army. Grabe, napaka-interesting yung mga history. Nakagaya na lang nito na sa buong buhay ko ngayon ko lang nakita. Hindi na nga kami nagtagal dahil sobrang init na at malayo-layo pa yung biyahe namin. Patigil nga kami sandali dito sa Kalikuan Island kung saan kilala to bilang surfing island, kung saan talaga namang napakalakas talaga ng alon at ang lalaki. After 5 hours na biyahe, nandito na nga kami San Antonio de Padua, Sulungan, Giwan, Eastern Samar. Sikat nga ho nito dahil nga ho sa historical story niya. Sa simbahan nga
nito ay marami nga pala ditong santo, kung saan kung pagkatapos mo palang magsimba o magdasal ay pupuntahan mo isa-isa nito para hulugan ng mga barya. Siyempre, samahan mo ng mataimtim na dasal. Sa harapan pala ng simbahan ay pwede kayong magpapalit ng barya. Marami nga dito, nakita ko mga lapis kung saan bago sila mag-exam ay pumupunta muna dito. Dinadayo nga pala to at pinipilahan ng maraming tao. Sa mga oras kasi na to, hindi na namin naabutan yung misa dahil hapon na kami nakarating. Pagkatapos nga ho namin magsimba, pinablessing na namin yung sasakyan para naman masulit na namin yung pagpunta dito dahil sa sobrang layo talaga ng biyahe. One eternity later. Pang day 4 na nga po pala namin neto at pauwi na nga ho pala kami ng Luzon. Hindi ko na nga ho pala na-share sa inyo yung mga ganap namin dahil nga ho, in-enjoy na lang ho namin yung moment na yun. At talaga nga naman ho, kasulit-sulit naman talaga yung bakasyon namin ngayong araw. Tignan nyo nga ho yung dinadaanan namin, napakaganda ng mga tanawin. At talaga namang lahat ng dadaanan mo, puro buko. Kaya pala sagana sila sa mga buko dito eh. Bali nga ho pala, madaling araw nga ho pala kami nagbiyahe. Dahil nung nakaraang pagpunta namin dito ay gabi kami nagbiyahe nun. Nandito na nga ho pala kami sa park ng Gandara. Few inches later. At sa mga oras nga ho pala nito ay sasakay na kami ng barko. Bali nga ho pala, ang sinakyan namin ay fast car. Ang ibig sabihin nga ho nito ay mas mabilis kaysa sa nasakyan namin nung nakaraan. Mahal nga to kumpara sa sinakyan namin nung nakaraan. Mas okay nga to dahil isang oras lang nandun ka na sa Matnog, Sorsogon. Hours later. At ito nga ho, nakapwesto na nga ho pala kami at ayun nga ho nang bubisit yung nasa likod ko. Bali, ito nga ho pala yung view ko ngayon. Akala ko malamig dito kaya dinala ko yung kumot. Medyo nga ho nakakahilo pala pag ito yung sinakyan mo. Pero ayos lang dahil mas mabilis. At nung malapit na nga ho pala kami ay pinuntahan ko sa labas sa taas itong si Maki Boy. Kinukwento nga niya yung mga ganap na ginawa niya. Nagsuka nga daw siya sa CR dahil nga sa lakas ng alon at nakakahilo. Pagkatapos nga ho pala ng isang oras, nakarating na nga ho pala kami dito sa Matnog, Sorsogon. Thank you kay God at safe kaming nakarating. Kahit medyo masama-sama yung panahon ng oras na yan. Bali nga ho pala, napag-usapan namin na pagdating namin dito sa Sorsogon, ay dadaan muna kami ng Albay para mamasyal. Para din naman makita namin ang personal ang Mount Mayon. At para naman makapag-adventure na rin kami doon. Bali nga ho pala, mag-i-stay nga pala kami dito ng isang gabi. Dahil nga ho sa mga oras na to ay mag-aalas 6 na ng hapon. Kaya naman naghanap ako agad sa online ng matutulugan o transient malapit sa Mayon. Dahil nga ako sa sobrang layo ng binyahe namin at alam ko rin namang pagod na yung driver namin si Maki Boy. At syempre, para naman masulit na namin yung bakasyon namin. Dito lang sa bungad, bossing. Touchdown, Luzon!